Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pag-ban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Hindi pa rin mapipigilan ng mga Pilipino na ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng Malacanang kasunod ng ginawang hakbang ng Beijing na pagbawalan si dating Senator Francis Tolentino na makapasok sa kanilang bansa maging sa kanilang mga teritoryo na Hong Kong at Macau. Ito ay dahil sa umano'y naging aksyon ng dating senador sa mga isyong may kinalaman sa China. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pangulo ukol sa usapin sa West Philippine Sea kahit na may ganitong aksyon ang Beijing. Sabi nga ng Pangulo, "We will not yield even an inch of our territory to a foreign power." Si Tolentino ang pangunahing nagsulong sa pagpapasa ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ang mga bagong batas na ito ang lalong nagpatatag sa posisyon ng Pilipinas sa maritime territories nito. Bagay na kinondena naman ng Beijing. Para kay dating Senador Tolentino, isang karangalan ng pagpapataw sa kanya ng China ng sanction dahil sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, wala pang impormasyon kung ipatatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China ukol sa ginawang hakbang na ito ng Beijing laban sa dating mambabatas. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.